Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nagimbal ang lahat. Lahat na sibak na. Yan ha, nagtatanong po mga kababayan at ito ang dapat mapanood ngayon. Vice President Sara Duterte nagsalita na. Good news, former PRRD. Dahil nga po yan mga kababayan, ito i-share po natin, no? Ito pong si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Mayroon pong nakakagimbal na pahayag patungkol po kay former President Duterte. Kung ano yan mga kababayan, alamin po natin maya-maya lang at ito pa pag-usapan din po natin ito, no? Ito, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte dito po sa mga aligasyon na ipinupukol sa Office of the Vice President, mga kababayan. Bigyan rin po natin ng komento yan at eto na nga, simulan na natin mga kababayan dito po. Eto po, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na dapat hayaan pa raw na makatakbo sa 2028 si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente. Nako mga kababayan, sang-ayon ka po ba? Sang-ayon ka po ba sa suhestyon ni Representative Pantaleon Alvarez na tumakbo pa, no? Isang beses pa patakbuhin si dating Pangulong Duterte bilang presidente. Para sa akin, bakit hindi? No? Para mas maiayos lahat ng kaguluhan ngayon sa ating bansa, no? Maiayos at magkaroon ng disiplina ang bawat isang Pilipino. Kasi yun po ang naramdaman natin, no? Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon po ng disiplina kahit papano, ang ating mga kababayan. Bakit? Stricto no? At yun dapat ang presidente. May kamay na bakal at may malasakit sa taong bayan. Para magkaroon po ng disiplina ulit ang ating mga kababayan. Ako po agree. Kung pwede lang di ba? Bakit hindi? Let him run. Pantaleon Alvarez nais muling tumakbong Pangulo si former President Duterte. Palakpakan po natin. At I am very sang-ayon, no? Diyan po sa sinasabi ni Alvarez, mga kababayan. So ano sa palagay nyo? Kayong mga nanonood dito sa ating munting channel, no? Kayo rin po ba ay sang-ayon kung sakasakali lang na muling tumakbo bilang presidente pero matanda na sabi niya. Ito naman suggestion lang ni Pantaleon pero matanda na rin kasi si former President Duterte. Pero kung kaya pa, bakit hindi, di ba? Pero sana kung hindi naman kayanin ni former President Duterte sa 2028, no? Si Vice President Sara Duterte na lang sana, no? Ang gawin nating presidente sa susunod na eleksyon. Yan mga kababayan. Well, anyway, ito mga kababayan, maniniwala ka ba na itong si opinion, maniniwala ka po ba mga kababayan na ito pong si Yusek Lopez, no, ay biktima ng power tripping diyan sa Kongreso? Kasi parang ganun nakikita natin no? Bawat meron silang iniimbitahan, parang ginagawa na po nilang pananakot. Itong contempt na yan sa kanilang mga resource person, mga kababayan. Yan power tripping sa Kongreso. Totoo ba? Well, anyway, nakikita naman po natin, no, na talagang kapag hindi sang-ayon sa kanila yung sinasabi ng kanilang resource person, it's either di ba? Makukontempt ka talaga no? Iko-contempt ka talaga. Yan po mga kababayan. Ano pong opinion nyo dyan? Power tripping sa camera. Yan mga kababayan. At ito na nga, nagsalita na po
si Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa pirmang ito. Ito po ang sabi, no, ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. I have no comment on that, Mary Grace Piatos, because I have not seen the acknowledgement receipt, no, na kanilang sinasabi, because basically, lahat ng mga document, hindi siya dumadaan sa akin. Hindi namin alam kung paano prinoseso ang pagbibigay ng copies, no, ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle ng mga document, no? So yan, mga kababayan, hindi siya pwede mag-comment kasi hindi niya pa nakikita yung acknowledgement. At saka, hindi raw nila, sabi ni Vice President na hindi nila alam kung paano prinoproseso yung transfer ng copies from COA to the House of Representatives. Ay, kayo mga kababayan, ano po ang naiisip nyo dito sa komento ni Vice President Sara Duterte? No? Maybe, ang opinion ko po ang gusto niya ditong iparating, kasi sinasabi hindi namin alam kung paano prinoseso. Pag sinabing prinoseso, mga kababayan, no, ang pumapasok lang agad sa isip ko, baka baka pineke, something like that, di ba? Kasi hindi na nila alam coming from COA, kung ano po yung sinubmit nila sa COA, papunta sa COA, yung COA na po ang nagbigay doon sa sa House of Representatives. So, from COA to House of Representatives, just between them, no, baka may something na nangyayari. Di ba? Hindi natin masabi, but it's basically our opinion, no? Lahat naman pwede magkomento at kung ano yung iniisip natin. Kaso yun po yung naiisip ko no? Baka there is something na between COA and the House of Representatives, no? Na pineke or something like that, di ba? Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol dyan. At eto na nga, mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, kapapasok lang, viral na. DOJ malupit ang sinapit, damay na. Tatay Digong, grabe ang ginawa, iyak lahat. Yan, mga kababayan. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media matapos pilit na idinidiin sa kaso ng confidential funds. Kahit na diniklara na ng Commission on Audit o COA na walang mali sa confidential funds ng pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Mga kongresista di pa rin daw titigil at talagang stick to the plan. Di umano ang mga buwayang mambabatas ng House of Representatives. Congressman Bini Abante halos atakihin di umano sa puso sa galit matapos islabin muli ni President Sara Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, halos atakihin nga di umano sa puso dahil sa galit ang kongresista na si Bini Abante matapos islabin muli ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga opisyal sa opisina ng pangalawang Pangulo ang pagdinig ng Kamara hinggil sa maling paggamit di umano ng pundo at ng confidential funds ng OBP. Pa sa ipinadalang sulat ng tanggapan ng OBP sa Kamara ay karapatan nilang hindi dumalo sa naturang pagdinig dahil may mga kaso na sila sa korte at ito lamang ang tamang institusyon para mag-imbestiga at hindi ang Kongreso na ang totoong motibo naman talaga ay hanapan ng butas at kaso si Vice President Sara Duterte nang sa ganun ay makapag-file na sila ng impeachment complaint laban dito. Naisahan nga raw di umano ni Vice President Sara Duterte ang mga buhaya sa Kongreso nang hindi nito sinipot ang mga investigasyon nito bilang resource person at talagang gigil na di umano ang Quadcom dahil hindi nila kayang ipakontempt o mapakontempt
ang pangalawang pangulo dahil ang taong bayan na ang makakalaban nila. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nag-iingay sila upang hindi mabaling sa kanya Abante at iba pang mga congressman, woman ang pagbusisi sa kanilang pondo kung paano nila ginagasta, mawala ng pulos ng taong bayan sa mamahaling sasakyan ni Abante Kembo na bumili ng jet plane at helicopter at iba pa. Saan at paano nila ginagastos ang pondo nila, billion travel allowances at pondo ng project nila. Dapat i-audit din ng COA ang pondo ng Congress. Alam naman lahat na So yan mga kababayan, no? Pagdating po talaga sa Office of Vice President, talagang mabusisi, no? Itong kamara, ha? Ultimo pirma, kailangan pa, ha? Magwaldas ng 1 milyon para mapatunayan lang yung pirma ay totoo. Well, anyway mga kababayan, ito po ang gusto kong ang opinion ko dyan, no? Kung dito sa Vice President, sa Office of Vice President, nagagawa po nilang ganyang mga pirma-pirma, no? We don't know kasi sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi nila alam kung paano prinoseso yan. Maybe mga kababayan, ito po ang gawain ng Kamara, no? Kasi sila nga mismo hindi sila makapag-produce ng kanilang mga resibo. Kailangan po sa resibo may mga pirma-pirma rin yan. How about kung certification by liquidation lang? 'Di ba? Kailangan talaga ang mga pirma diyan. So eto mga kababayan, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Maybe itong nangyayari sa Office of the Vice President ay ginagawa nila sa kanilang mga opisina. Yung mga pag-alter ng mga signature, 'di ba? Yung paggawa ng mga peking signatura. Ano mga kababayan? Yan ang opinion lang natin. Base po dito sa mga nangyayari at ikino-connect lang po natin sa kanila kasi sila mismo, they cannot produce their own receipt, di ba? Ayaw nila magpakita ng resibo sa taong bayan. Noon pa, dati pa, no? Mag-iisang taon na o sampas ng taon. Na hinahanapan sila ng resibo ng taong bayan pero hanggang ngayon wala pa rin silang nilalabas, no? Pero pagdating po sa Office of the Vice President, mga kababayan, lahat-lahat gagawin nila. Siguro kahit tuldok dyan, gagastos sila ng 1 milyon para malaman kung sino yung tumuldok dyan. Di ba? Ganun lang po ang gusto kong i-point out mga kababayan na kung nangyayari ito dito, posible rin nangyayari ito sa kanilang mga opisina. Ang dapat imbestigahan tungkol sa pera ay kayo dahil wala na kaming naririnig na meron kayong natulungan. Mga pobreng Pilipino, hindi na namin gustong i-question ang office ng OBP. Nakakawalang gana na tong mga tuwadcom na to. Bakit si BP lang ang iniimbestigahan? Dapat kayo din. At yung flood control, OMG, kayo, nakakahalata na kami. Para di unfair, lahat ng mga confidential funds iimbestigahan. Puro na lang kasi OBP. Masyado ng halata. Intentional na yung ginagawa. Sobra-sobra na kayo. Lahat ng tao galit na. Kahit yung mga kakampi nyo nun. Marami sa mga quadco, marami sa inyong mga congressman, hindi naman nanalo. Trillanes, malamang talo yan. Yung mga taga Maynila, ilang tsuwa na yan, mga Abante na yan. Ewan ko kung saan damputin yung mga yan. Yang si Dan Fernandez, kala mo mananalo ka sa Laguna? Kita nyo nga po yung suporta sa inyo ng tao. Di kayo nakakahalata. Kala nyo tuwan-tuwa sa inyo yung mga tao. Panay Duterte. May bagyo, Duterte pa rin. Ganun yung salita Pangulo ko. Very inspiring. Walang masabing matino. Not in bad shape. Bad shape? Puta, hindi nga pandemya yung hinaharap nyo. DOJ, kinumpirma ni DOJ Secretary Boying Remulla na iniimbestigahan na ng DOJ Task Force si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng paglabag sa international humanitarian law. Kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killing sa kampanya kontra droga noong kanyang termino. Bibigyan ko po kayo ng mga numero, no? Yung nanonood po sa Quadcom,
Pag wala po si Pangulong Duterte, ABS-CBN, 298,000. Pag si Tatay Digong po, ang nakasalang, ilan po nanonood sa ABS-CBN? 3.4 million views. 3 milyon mahigit sa ABS-CBN pa lang yan. Iba pa yung nanonood sa Channel 7, iba pa yung nanonood. Nakita niyo po, buhat nung unang rally na nagsampa na reklamo, si Franz Castro. Bibigyan ko lang kayo ng numero. Nagsampa ng kaso si Franz Castro. Konti lang yung sumama nung una. Pangalawang nanawagan na yung mga vlogger. Punta kayo kasi isasalang yung kaso ni Tatay Digong dito sa Quezon City. Dami ng tao. Ito po, hindi po organisado to. Nananawagan lang yung mga vlogger, nagpupuntahan ng mga tao. Yung sa Quadcom hearing po, yan na po ang pinaka nakita kong malaki na po yung crowd na yan. Ng mga taong kusang nagpupunta riyan para sumuporta kay Tatay Digong. Akala nyo po, tinatakot nyo kami na iniimbestigahan nyo ngayon si Tatay Digong sa kung ano pa man. Marami na po nagpapahayag ng suporta kay Tatay Digong. Marami na pong naiinip. Naiinip na po ang mga mamamayang Pilipino. Alam nyo, lahat yan, may nagtitrigger. No? Yung nag-trigger, yung kudita nila Enrile, nila Hunasan, yung People Power 1, yung nag-trigger ng People Power 2, yung ayaw nilang buksan yung envelope doon sa hearing, hindi po hearing. Ano na nga, impeachment court laban kay Erap Estrada. Ito po, hindi naman po namin sa no. Basta may nanawagan po ng pagsuporta kay Tatay Digong. Palaki po ng palaki ang numero. So yan mga kababayan, ano po bang gustong iparating sa atin dito ni Sir Badong Aratiles, mga kababayan? Ang gusto niya lang naman sabihin sa ating lahat, no, na hindi po ang mga DDS po ay hindi papakunti, no? Gaya nga po na nag-comment dito sa channel natin, no, sabi niya po, hindi naman tayo pakunti, no? Parami po tayo ng parami. Yan po ang sabi niya ng mga Duterte supporters. Iwan ko lang dito po sa ilang vloggers, no. Ito nga ang nakakasama no. Itong mga BBM vloggers, ang tinitira po nila ay hindi po yung mismong yung mismong person, di ba? Hindi mismo yung Duterte. Yung tinitira nila yung mga vloggers din eh. Ano bang makukuha ng taong bayan kung vloggers ang titirahin ninyo, di ba? Hindi, wag niyo pong tirahin ang mga vloggers, mga kabayan. Ang tirahin niyo po yung talagang tumbukin niyo. Like for example, kami dito, di ba? Tinutumbok po namin. Speaker Martin Romualdez. Yun po, wala po kaming pinangalan ng vloggers dito. Maliban na lang talaga pag below the belt na talaga yung tirada nila, no? Na may mention pa rin. Diba? Pero pag mga kababayan, wala eh. Parang yung mga vloggers nila, vloggers din yung tinitira. Anong mapapala ng taong bayan kung titirahin yung mga vloggers tulad namin? Diba? Ang tirahin nyo, si Vice President Sara Duterte. Ang tirahin nyo, si PRRD para magkaroon naman ng yung mga viewers ninyo kung yan ang gusto nyo, di ba? Kami, tinitira namin si President Bongbong Marcos Jr. pag may nakikita kaming pagkakamali, di ba? Tinitira talaga. Tulad ng hindi pag-i-explain, no? Ng 25 tons of gold, yung pag-transfer ng PhilHealth funds to the National Treasury, yung ano pa bang tinitira natin yung Maharlika Investment Fund, kumusta na? Tinatanong ng taong bayan, di ba? Yung mga budget in relation to ayuda, 500 billion yon. Ubus na? Kumusta na ba? Ubus na ba? QRF fund, ubus na. May panibago na naman, 800 million inilagay sa QRF fund. Bilis, no? Ang bilis talaga ng pera. Pera lang kasi yan eh. Di ba? Ang bilis maubos, mga kababayan.
O yan po yung sinasabi natin. Hindi po kami tumitira sa mga mga ibang vloggers, no? Dito po tayo mag-focus sa mga issue na kinahaharap ng ating bansa. Wag niyo pong gawing content yung mga vloggers, mga kababayan. Diba? Sisiraan niyo yung mga vloggers, content niyo na. Well, anyway, ito naglabas lang ako ng kumbaga sa loobin, mga kababayan. Kasi may napapanood ako, hindi na yung issue ng bansa ang inaano nila eh. Hindi na yung issue ng bansa ang gusto nilang pag-usapan. Kung di yung mga yung mga vloggers na mismo yung gusto nilang pag-usapan. Ano ba yan? Diversionary tactics ninyo? Para magalit ang taong bayan sa mga katulad naming vloggers? Well, anyway, kung yan po ang gusto ninyo, well, anyway, karapatan nyo rin naman yan. Kasi tayong lahat may karapatan naman para makapaghayag ng sariling damdamin, di ba? But ang gusto ko lang i-point out, mga kababayan, kung gusto mo talagang tulungan ang ating mga kababayan, yung mga ordinaryong Pilipino, stick to the issue. At pag-usapan natin, bigyan lang natin ng opinion at komento. Di ba, mga kababayan? Well, anyway, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. At least, malaman din po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.